Bahagya akong napapikit dahil sa hilo na nararamdaman. Hinilot ko ng bahagya ang sentido ko saka nagpakawala ng buntong hininga. Kaya pa ba, Sam? I feel like she said that sarcastic pero dahil baka sa alak lang. I feel dizzy already. I need to go home. Mahinang saad ko dito pero alam kong rinig niya yun dahil napabuntong hininga siya. No, hindi ka pwedeng umuwi ng lasing. Dito ka na lang matulog. Tama ba ang narinig ko? Kahit sobrang lasing na namin noon ay hindi siya pumapayag na matulog ako dito sa bahay nila. I'm here at my friend's birthday party. Hailey invited me and her friends. Si Hailey lang naman ang naging kaibigan ko. Nakilala ko siya nung nag-birthday ang kuya ko. After nun, lagi na siyang bumibisita sa bahay. Tapos, lagi itong nagpapakwento about sa mga gusto at hindi gusto ni kuya. Hindi naman siguro ako mapapahamak dahil magkaibigan naman kami. Ito yung unang beses na matutulog ako sa bahay ng kaibigan ko. I'll call kuya to pick me up. Pagdadahilan ko dito dahil marami pa siyang aasikasuhin na bisita niya. Pero mas lalong sumama ang pakiramdam ko nang akmang tatayo na ako. Mahina akong napamura dahil dito. No, I mean, tabi na lang tayo sa kwarto ko. Then, papasundo ka na lang bukas. Natatarantan niyang saad saka ako hinawakan sa magkabilang bisig. Ihatid niyo na siya sa kwarto ko. Siguraduhin niyong sa akin pa rin ang bagsak niya. Lasing lang ako pero alam ko ang mga naririnig at nangyayari sa paligid. Okay, kuya. Nataranta ako nang magsalita si Hailey sa tabi ko. Kung hindi ako nagkakamali ay kuya niya yung nagsalita kanina. Anong binabalak nila? Si Kuya Harry ay dating nanligaw sa akin pero hindi ako pumayag dahil wala pa sa isip ko iyon. Akala ko nung una ay tanggap niya na pero lagi siyang sumusunod sa akin. Lagi niyang pinagbabantaan ang mga lalaking lumalapit sa akin. Hailey, anong ibig sabihin nito? Please, uuwi na lang ako. Pilit akong bumabangon mula sa pagkakasandal sa couch. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa bisig ko. I'm really sorry. Kailangan ko itong gawin para makasal ako sa kuya mo. Mahinang saad nito kaya nanlumo ako sa narinig. Hanggang ngayon ay si kuya pa rin ang nasa isip niya? Ginamit niya lang ba ako para mapalapit sa kuya ko? Magsasalita pa sana ako nang may umalalay sa aking tumayo sa kinauupuan ko. Uuwi na lang ako. Just let me go. Nagmamakaawa kong saad sa dalawang lalaking nakahawak sa magkabilang bisig ko. Pero wala akong narinig na sagot mula sa kanila kaya naiyak na lang ako sa sakit ng panglilinlang ng kaibigan ko sa akin. I trusted her. I treated her like my own sister. But she betrayed me. Mas kinabahan ako nang huminto kami sa isang kwarto. Sa kanila ako pinasok doon at pinahiga sa kama. Gusto kong umapila pero wala akong lakas para dito. Nanlumo ako nang marinig ang pagsarado ng pintuan. Pilit akong bumabangon pero hindi kaya ng katawan ko. Sigurado akong may nilagay sila sa inumin ko. Isang shot pa lang ay namamanhid na ang buong katawan ko. Dahil sa init na nararamdaman ay dahan-dahan kong kinuha ang blosa ko. May ibang init ng katawan ang nararamdaman ko.
Kahit ayaw ng isip kong maghubad ay kusa pa ring gumagalaw ang kamay ko. Pikit mata kong kinuha ang comforter saka nilibot sa buong katawan ko. Nakaramdam ako ng antok kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong makatulog. Fuck! Mahinang mura ko nang maramdaman ang sakit ng ulo ko. Hindi talaga magandang desisyon ang uminom kasama ang mga kaibigan. Iling-iling akong pumasok sa bahay nila Hari para makitulog muna. Nakita ko naman kaagad si Hari na pababa ng kwarto niya. "Do you have extra room? I really need to sleep bad." Saad ko dito. Kaagad naman itong humarap sa akin saka tinuro ang second floor. "In my room, you can rest there, but I really need to go. I'm in a hurry." Nagmamadaling saad nito pero bago pa siya makaalis, hinawakan ko ang braso niya. "What happened?" Nag-aalala kong turan dito. My car is on fire. Someone did that and I want to see that traitor. I really need to go bad." Nagmamadaling lumisan ito ng bahay nila kaya hinayaan ko na lang. Pumasok naman ako kaagad sa kwarto niya dahil ilang beses na rin naman akong nandito. Kaagad naman akong humiga sa kama niya. Nakaramdam ako ng ginhawa dahil dito. I need to sleep. May photoshoot pa akong pupuntahan bukas. Pipikit na sana ako nang may yumapos sa isang braso ko. Wala sa sariling hinawi ko ang comforter. Saka tumambad sa akin ang babaeng mahimbing na natutulog. Tisk, what the heck, Hari? Aalis na sana ako nang bigla itong umupo saka ako dinaganan. Biglang may nabuhay sa katawan ko dahil sa ginawa nito. Ramdam ko ang init ng katawan nito kaya dahan-dahan ko siyang binalik sa pwesto niya. Napapikit ako dahil kinagat nito ng marahan ang tenga ko. This is not good. Guwapo ako pero marupok ako pagdating sa mga ganito. Hey, stop that. Siguradong pagsisisihan mo ito bukas kung hindi ka pa titigil. Pigil hiningang saad ko dito. Napamaang ako nang hinaklit nito ang alaga ko. Shit! Wag mo akong sisihin pagkatapos nito. Mariin kong saad dito saka siya kinaibabawan. Nagising ako dahil sa lamig ng nararamdaman. Dahan-dahan akong naupo sa kama pero napaigtad ako sa sakit na nagmumula sa gitnang bahagi ko. Bigla akong namutla nang maalala ang nangyari kagabi. Kung ano ang pinanggagawa ko kagabi. Mas namutla ako nang makitang may katabi ako. Pero hindi ako makapaniwala kung sino ang nasa tabi ko. Bakit ikaw pa? Jace Del Mundo, the hottest celebrity in the country. Nanginginig akong naglakad papalabas ng bahay nila Hailey. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko lahat ng nangyari kagabi. My best friend betrayed me. And a one-night stand with the hottest celebrity. Oo nga't hindi na ako lugi sa naka one-night stand ko. Pero may party sa akin na pinagsisisihan ko lahat ng iyon. Ang gusto ko sana ay sa mapapangasawa ko maibibigay ang iniingatan kong puri. Pero kahit anong gawin ko ay tapos na at hindi ko na maibabalik pa iyon. Mas mabuting kalimutan ko na lang ang lahat. Sam! Biglang sumama ang timpla ko nang marinig na magsalita si Hailey sa bungad ng pintuan nila. Kahit ayaw ko siyang makaharap ay tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Kung ano ang kinaamo ng mukha nito ay siya namang sama ng budhi niya. Wala rin akong magagawa dahil sa mismong pintuan siya. Yun lang naman ang exit ng bahay nila kesa naman sa likod pa ako dumaan.
Mabait akong tao. Pero once na traidorin ako, iba ako magalit. Mas masahol pa sa ginawa nila ang magagawa ko. Pero hindi ako kasing baba nila. Hintayin ko na lang ang karma na siyang gumanti para sa akin. I'm sorry, Sam. Kita ko ang pagsusumamo ng mukha nito pero nanatiling matalim ang tingin ko dito. Bakit? Mababalik ba ng sorry mo ang pinakaiingatan ko? Mababalik ba? Naluluha kong saad dito pero pilit kong nilalabanan iyon dahil ayaw kong makita niya ang paghihinagpis ko. Nakita ko kung paano siya nagbaba ng tingin saka umiyak. Pero ang sabi ni Kuya ay hindi niya natuloy. Utal-utal na saad nito. Hindi ko pinahalatang nagulat ako sa sinabi niya. Maski ako ay hindi alam kung bakit si Jace ang nasa kwarto ni Harry. Kahit na, ginawa mo pa rin ang bagay na ikakapahamak ko. I don't want to see your fucking face anymore. Dahil sa ginawa mo ay kakalimutan na kita na naging parte ka ng buhay ko. Pinagsisisihan kong nakilala kita. Saad ko dito saka siya tinalikuran. Naririnig ko pa ang pagtawag niya pero hindi na ako lumingon pa. Para saan pa? Parang matutumba ako sa hangover na nararamdaman. Idagdag mo pa ang sakit sa pagitan ng mga hita ko. Nang makalabas ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pilit kong hinihinahon ang dibdib ko saka denial ang number ni Kuya. Tumikhim ako ng isang ring pa lang ay sinagot niya na ang tawag ko. Kuya, pwedeng sunduin mo ako sa bahay nina. Napabuntong hininga ako dahil parang hindi ko kayang sabihin ang pangalan niya. Where are you? I'm on my way papunta sa company. Pero pwede naman kitang daanan muna. Narinig kong saad niya sa kabilang linya. Romero's Residence, Kuya. Mahinang saad ko dito saka binaba na ang tawag. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kapatid ko? He's handsome, matalino, mayaman and caring. Nagawa nga akong ipahamak ng sarili kong kaibigan para lang sa kanya. Napalunok ako nang muling maalala ang nangyari kagabi. Parang hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Pero alam kong epekto lang yun ng alak. Pati init ng katawan ko ay biglang nabuhay. Oy Sam, you're still here? Napako ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang timing mula sa likuran ko. Bigla akong napalingon sa likod saka ko nakita si Harry na nakangiti sa akin na tipong walang ginawang masama. Nakaramdam ako ng galit at takot nang makita ko siya. Akmang lalapit siya sa akin nang umatras ako kaya bigla siyang natigilan sa kinatatayuan niya. Wag kang lumapit sa akin. Nasusuklam ako sa ugali mo. Pareho lang kayo ng kapatid mo. Anong nagawa ko sa inyo para gawin niyo yon sa akin? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga pinagsasabi ko. Pero alam ko sa loob ko na ayaw ko siyang makita. What do you mean? Nakislop ako sa kinatatayuan ko nang hawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang balikat. Nandidiri ko siyang tinulak pero hindi man lang siya natinag. Get off me! Kung hindi mo ako bibitawan ay sasampahan kita ng kaso. Alam ko ang naging plano mo kaya bitawan mo na ako. Papalampasin ko yon pero sa oras na lapitan o kahit magpakita ka muli sa akin ay pasensyahan tayo, Kuya Harry. Pilit kong nilalakasan ang loob ko pero deep inside ay sobrang natatakot na ako. Diniinan ko talaga ang pagtawag sa kanya ng kuya.
para ipaalala sa kanya na mas matanda siya sa akin. Kuya, dahil yun ang turing ko sa kanya noon. Pero nagbago na ang lahat ng iyon dahil sa ginawa nila. Napaupo ako sa hapag nang bitawan ako nito kasabay ng pagtulak ng bahagya. Mahina lamang iyon pero natumba ako dahil sa panghihina ng tuhod ko. Walang salitang tinalikuran ako ni Harry, sa kanya sinarado ang gate nila ng malakas. Natawa ako ng bahagya. Siya pa talaga ang may ganang magalit? Hindi ba dapat ako ang makaramdam ng galit sa kanya? Napaangat ang tingin ko sa langit. Kahit umaga pa ay makulimlim na. Tiyak kong uulan ng malakas. Nahagip ng mata ko ang bahay ni na Hailey. Natuon ang atensyon ko sa bandang second floor. Bukas ang bintana nito, saka may bulto ng tao ang nakamasid sa kinatatayuan ko. Pilit kong inaaninag ito pero sadyang malayo ito para makita ko. Guni-guni ko lang siguro yun, kung ano-ano na lang ang nakikita at naiisip ko. Beep, beep, beep. Napaigtad ako sa gulat nang may bumusina sa harapan ko. Saka bumungad sa akin ang nakangusong mukha ng kapatid ko. Nginitian ko siya ng bahagya, saka naglakad sa passenger seats. Muli kong nilingon ang bintana sa second floor, saka nagpakawala ng buntong hininga. Tumalikod na ako dito, saka sumakay sa kotse ng kapatid ko. Hindi ka man lang tumawag kagabi na hindi ka makakauwi. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi rin nakatulog si ma'am, kakaisip kung okay ka lang. Bigla akong nakonsensya sa sinabi nito. Dahil sa nangyari kagabi ay hindi ko na naisip yun. Sorry, nalibang kasi kami masyado. Saka hindi na mauulit pa yun. May pait kong bigkas sa huli kong sinabi. It's okay, basta wag mo na lang ulitin yun ha. Ihahatid na lang muna kita sa bahay bago ako pumasok sa kumpanya. Malambing na saad nito, saka marahang ginulo ang buhok ko. Kinuha ko naman kaagad ang phone ko para i-check ang mga messages. Napanguso ako nang makita ang sangkatutak na missed calls at messages. Binuksan ko naman ang messages, saka bumungad sa akin ang 34 messages galing kay kuya. 18 messages galing kay ma'am. Then another 23 messages kay dad. Pinatay ko na lang ang cellphone ko, saka pinikit ng mariin ang mata ko. Shiz, sumakit na naman ang ulo ko. Hangover? Kahit nakapikit ay alam kong nakatingin siya sa akin. Tumango naman ako dito. Eyes on the road, kuya. Maldita kong saad dito pero tinawanan lang ako nito. Nang maisip ang nangyari kagabi ay dahan-dahan akong umayos ng upo, sa kanilingon si kuya. Kuya, do you find my friend interesting? Curious kung saad dito pero nginiwian niya lang ako. Hindi ako pumapatol sa bata. Why did you ask? Inilingan ko na lang siya, saka tinuon ang atensyon sa labas. Kung ganon, kahit na ipagkasundo sila ay hindi papayag si kuya. Sa bahay kasi, open kami sa mga ganong usapan. Hindi kami pinipilit ng mga magulang namin sa kahit na ano. May kalayaan kami sa gusto naming gawin. Pinikit ko na lang ang mata ko, saka lang ako nakaramdam ng antok. Nanghihina akong naupo sa hapag ng banyo, saka marahang sinandal ang ulo sa pader. Damn, mag-iisang buwan ko na itong nararamdaman. Lagi akong naduduwal pagkagising ko sa umaga. Akala ko nung una ay normal lang, pero sa isang buwan na iyon ay halos araw-araw akong naduduwal. Ang init din ng buong katawan ko.
Feeling ko lalagnatin ako saka sobrang lamya ng buong katawan ko. Natatamad akong lumabas ng bahay pero kailangan kong magtrabaho. Nayayamot din ako sa manager ko dahil tawag ng tawag. Kailangan kong tapusin ang mga projects ko para makapagpahinga na talaga ako ng todo-todo. Sam, nasa banyo ka ba? Napaangat ang tingin ko nang marinig ang boses ni Mami mula sa labas ng banyo. Yes po. Tumikhim ako nang maramdaman ang panunuyo ng lalamunan ko. Dahan-dahan akong tumayo saka lumabas ng banyo. Saka tumambad sa akin si Mami na nakaupo sa kama ko. Ma'am, what's the matter? Pagtatanong ko dito dahil hindi naman talaga siya pumapasok sa kwarto ko kung hindi importante. Ngumiti ito sa akin saka pinagpag ng bahagya ang tabi niya. Kahit nagdadalawang isip ay lumapit ako dito saka naupo sa tabi niya. Are you okay? I mean, hindi ka na kasi lumalabas ng kwarto mo. Nag-aalala si Mami sa'yo. Kung may problema ka, don't hesitate to tell Ma'am. Malambing na saad nito saka marahang hinalikan ang noo ko. Ma'am, you don't have to worry about me po. I'm just tired. Mahinang saad ko dito saka siya niyakap. Naglalambing ang mami ko. Okay, I trust you naman. But this time, sabay kang kumain ng almusal ha? Hindi ako tumatanggap ng hindi, kaya mag-ayos ka na at nang makakain na tayo. Napanguso ako dahil sa sinabi niya. Tumango na lang ako dito dahil wala naman akong choice. Gusto ko sanang matulog magdamag pero dahil nambulabog na si Mami ay hindi ko na magagawa yun. Pagkalabas ni Ma'am ay agad akong nagpalit ng damit sa kasumunod dito. Akmang hahakbang na ako pababa ng hagdanan ay napahawak ako sa ulo ko dahil bigla akong nahilo ng bahagya. Shiz! What the hell happened to me? Magpapacheck up na talaga ako mamaya. Baka kung ano na ang nasagap kong sakit. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad saka dumiretso sa dining. Doon ko nakita na kumpleto na silang tatlo. Ma'am, Dad, and Kuya. Napangiti ako nang makitang naglalambingan sila Ma'am and Dad. While Kuya naman ay inaasar sila saka kinukuhanan ng litrato. Napailing na lang ako sa nasaksihan. Sa tagal kong nagkulong sa kwarto ay hindi ko na sila nakakamusta. Parang wala akong kwentang anak sa mga actions ko. I'm always thinking about myself pero hindi ko man lang sila maisip. Tingin ko nga ay makasarili akong tao. My beautiful sister is here. Good morning, beautiful. Malambing na saad ni Kuya saka ako nilapitan para humalik sa pisngi ko. Kunwaring inirapan ko siya bago hinalikan sa pisngi niya. Bola mo, Kuya. Bakit? May kailangan ka? Malditang saad ko dito saka nagpatiuna papunta sa dining. Kayo talagang magkapatid. Lagi na lang kayong ganyan. Kung hindi ko lang kayo kilala, ay baka sabihin kong nag-aaway kayo. Usal ni Dad saka pinaglagyan ako ng bacon sa plato ko. Dad is so sweet talaga kahit kailan. Thank you, Dad, and good morning po. Magiliw kong saad dito. Saka ko naramdaman ang pag-upo ni Kuya sa tabi ko. Good morning, Ma'am, and good morning, my dearest handsome Kuya. Malambing kong saad sa kanila. Nginitian naman ako ni Ma'am saka nginuso si Kuya sa tabi ko. Taka ko namang nilingon si Kuya. Parang tanga itong nakahawak sa bibig niya na tipong gulat na gulat habang nakatingin sa akin.
OA mo masyado sa part na yan. Ingos ko dito pero tinawanan lang ako nito saka nilagyan ng bread ang plato ko. Lagi naman kasi silang ganyan sa akin pag kumakain. Tiyak na naunahan lang ni Dad si Ma'am sa paglalagay ng food sa plate ko. Kamusta naman ang bunso ko? Ang tagal mong nagkulong sa kwarto mo ah. Naagaw ni Dad ang atensyon ko nang magsalita siya. I'm fine naman po Dad. Siguro sobrang pagod lang sa work. Maikling saad ko dito saka tinuloy ang pagkain ko. Sabi naman kasing magpahinga ka pag may time. Hindi naman tatakbo yung trabaho mo. Napakunot ang noo ko dahil sa huli nitong sinabi. Kahit kailan talaga, walang sense kausap. Corny mo? Komento ko dito pero pinandilatan niya lang ako ng mata. Manang! Malakas kong bigkas dahil alam kong nasa kusina ito. Hindi naman ako nagkamali dahil doon nga siya nanggaling saka dumiretso sa pwesto ko. Magandang umaga Manang. Meron po bang grated cheese saka milk po? Malambing kong tanong dito. Nginitian naman niya ako. Meron naman iha pero di ba ayaw mo sa cheese at gatas? Pagtataka ni Manang habang tinitingnan ako. Ngumuso naman ako dito saka tiningnan sila kuya na nagtataka din. Hindi naman talaga ako kumakain saka umiinom nun. Pero bigla akong nag-crave. Bigla kasi akong nag-crave sa ganon Manang. Maikling saad ko dito. O siya, kukunin ko muna iyon sa kusina. Mabilis nitong saad saka ako tinalikuran. Thank you po. Ngiti-ngiti naman akong bumalik ulit sa pagkain ko. Ang weird mo. Komento ng kapatid ko pero inirapan ko na lang siya. Kuya, pakiabot nung salad please. Bulong ko dito dahil mas malapit ito sa pwesto niya. Walang imik naman nitong kinuha ang salad saka nilapit sa pwesto ko. Magana akong kumain. Tipong lahat ng ayaw ko noon ay kinakain ko na ngayon. Ihahatid ba kita sa work mo ngayon? Saan ba ang taping nyo today? Saad nito saka pinunasan ang bibig gamit ang tisyo. Katatapos lang nitong kumain saka ako binalingan. Hindi ko pa natanong sa manager ko kuya, pero I can manage naman. Usal ko dito na hindi siya tinitingnan. O ito ang cheese sa kagatas mo iha. Mas lalo akong napangiti sa narinig. Isa-isang nilapag ni Manang ang gatas saka cheese sa harapan ko. Yum! Masigla kong usal saka ininom ang gatas at ninamnam ang lasa nito. Not bad. Kukunin ko na sana ang cheese nang malanghap ko ang amoy nito. Napatakip ako sa ilong ko dahil dito. Bakit amoy bulok? Ayaw ko na niyan. Nakunguso kong saad saka tinulak ito papalayo sa pwesto ko. Hindi naman ah. Wika ni kuya na inaamoy pa ito sa harapan ko. Yak! Kadiri ka. Malakas kong saad dito kaya kinunutan niya ako ng noo. Seryoso, hindi talaga siya mabaho. Bakit ba ang weirdo mo ngayong umaga? Napapailing na saad ni kuya saka mas nilapit pa sa akin ang cheese. Napahawak ako sa bibig ko nang bigla akong maduwal. Nilayo naman kaagad ni kuya ang cheese nang makita ang naging reaksyon ko. Tama na yan at baka magkapikunan pa kayo. Sermon ni Mami, saka kami pinandilata ng mata. Pero hindi ko ito magawang tingnan dahil nasusuka talaga ako. Mabilis akong tumayo pero nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko ay straight ang mukha ko sa hapag. Buti na lang at naagapan ni kuya iyon.
Are you okay? Nag-aalalang saad nito. Nakita ko naman agad sila mom and dad sa gilid niya. Sasagot sana ako nang biglang dumilim ang paligid ko. Sam! Yun ang tanging narinig ko, then all went black. Naalimpungatan ako sa ngalay na nararamdaman sa bandang leeg ko. Dahan-dahan ko namang minulat ang mga mata. Bumungad sa akin ang puting kwarto na kinaroroonan ko. Napabuntong hininga ako nang maalala ang nangyari sa bahay. Ano nga bang sakit ko? Naupo ako ng marahan sa kama pero hindi ko rin ito natuloy dahil may kamay na nakahawak sa kamay ko. Nagtataka ko naman itong sinilip. Napanguso ako nang makilala si kuya. Psst! Wake up! Malakas kong saad dito saka marahan siyang niyog-yog. Napalayo lang ako dito nang makita siyang nagmulat ng mata. Namumungay niya akong tiningnan sa mata na tipong nagtataka pa. Why? Tulirong tanong nito. Mukhang nagising ko siya pero tulog naman ang kaluluwa niya. Water please? Malambing kong soyo dito. Napatayo naman ito sa kinauupuan niya saka ako tiningnan ng mariin. Kaya ako naman ang nagtatakang tingnan siya. What? Kinakabahan kong saad dito dahil sa mga tingin niya. Walang salita siyang umalis sa harapan ko at kumuha ng tubig sa isang table malapit sa pintuan. Drink. Maikling tugon nito saka binigay sa akin ang isang basong tubig. Kinuha ko naman ito kaagad dahil nanunuyo na rin talaga ang lalamunan ko. Where's mom and dad? Pagtatanong ko dito at binigay sa kanya ang walang laman na baso. Kinuha niya naman ito kaagad at naupo sa upuang nasa tabi ko. They went home. Inaasikaso ang kwarto mo. Cold nitong saad. Napangiwi naman ako sa inasal nito. Ba't ang weird niya ngayon? Saka bakit kailangan pang asikasuhin ang kwarto ko? Okay naman yun saka malinis. You're acting really weird, kuya. Hindi mapigilang usal ko dito. Tumikhim naman ito kaya mas lalo akong kinabahan. Isang tanong, isang sagot samanta. Mariing saad nito kaya napalunok ako sa kabang nararamdaman. Sino ang ama niyan? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang i-react ko sa narinig mula dito. Napapikit ako ng mariin at bahagyang sinabunutan ang buhok ko. Sa tanong pa lang niya ay alam ko na ang ibig nitong sabihin. Napahikbi ako dahil sa halo-halong nararamdaman. Hey, stop hurting yourself. Ang kaninang matigas nitong mukha ay napalitan ng pag-aalala habang nilalayo ang kamay ko sa aking ulo. Mas lalo akong naiyak nang niyakap niya ako. Parang batang paslit akong umiiyak sa bisig niya. Alam na ba nila mom and dad to? Utal kong saad dito at bahagya niyang tinulak sa pagkakayakap niya. Pilit kong kinakalma ang sarili ko at huminga ng bahagya. Tumango pa ito habang pinupunasan ang luha ko. Napayuko naman ako dahil dito. Nahihiya ako dahil isang malaking kahihiyan ito sa pamilya namin. Tiningnan ko naman si kuya nang maramdaman ang tingin niya sa akin. Alam kong kating-kati na siyang magtanong pero hindi lang siya makatsyempo. Mas nauna pa akong nagkaanak kesa kay kuya. I'm just 24 years old while Kuya Samuel is 26. Kasalanan ko naman to kaya paninindigan ko. Isa pa, malaking issue ito pag nalaman ng publiko ang pinagdadaanan ko ngayon. Mas lalong aapoy ang issue kung malalaman pa nila ang ama ng pinagbubuntis ko.
Ask me everything you want to know, kuya. Mahinang saad ko dito kaya gulat itong napatingin sa akin. Nginitian ko siya bilang assurance. Nag-alangan pa siyang tingnan ako. Sinong kasintahan mo at nang mapanindigan niya ang magiging anak niyo? Pati na rin ikaw. Napalunok ako sa sinabi nito. Paano ko sasabihing wala akong kasintahan? Natatakot akong husgahan ng pamilya ko pero hindi ko naman magawang magsinungaling sa kanila. I don't have a boyfriend, kuya. Mahina pero alam kong narinig niya ito dahil nanigas ito sa kinauupuan niya. Mas lalo akong nahiya sa sarili ko. Parang wala akong pinag-aralan. What do you mean by that? Kinakabahang tanong nito sa akin. One night stand. Utal kong wika dito at marahang kinutkot ang sariling kuko. Hindi ko siya magawang tingnan dahil hindi ko alam kung papaano i-explain yun. Paano na si Jace? Napamulagta ako sa kaba at nanlalaki ko itong tiningnan. Ha? Yun ang tanging lumabas sa bibig ko habang tiningnan siya. I mean, di ba matagal mo na siyang gusto? Lagi mo siyang sinusundan kahit saan. Paano na ang nararamdaman mo sa kanya? Umiwas ako ng tingin dito. Ring. Naagaw nito ang atensyon naming dalawa. Pasimple ko namang pinagmasdan si kuya habang kinukuha nito ang cellphone niya. Lalabas lang muna ako. Mahinang saad nito. Tumango naman ako dito bago niya ako tinalikuran. Pinagmasdan ko lang siya hanggang makalabas ito ng pintuan. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi ni kuya. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Mula college ay lagi na akong nakasubaybay sa kanya. Pero nung nag-graduate siya ay madalang ko na lang itong nakikita. Noon nga ay hindi ako matapunan ng tingin. Paano pa kaya ngayon na isa na siyang sikat na artista? Model nga ako pero hindi ko pa rin siya maabot. Kakasimula ko pa lang sa industriya kaya hindi pa ako gaanong maraming project. May kumukuha naman. Actually marami pero mga bikini theme ang kadalasan. Payag naman ang parents ko pero humindi naman si kuya. Okay rin naman sa akin ang daring na photoshoot pero pag may isang humindi sa pamilya ko ay hindi ko ito itutuloy. Jace Del Mundo. His name really fits him. Sobrang tahimik pero talented. Mahiyain pero sobrang talino at gwapo naman. Hindi siya yung taong mahangin Kahit ang layo na ng narating niya ay humble pa rin ito sa kahit kanino. Masaya ako at nakilala ko siya. Siya ang naging inspirasyon ko sa lahat ng narating ko sa buhay. Bumaba ang tingin ko sa aking tiyan. Marahan kong hinawakan ito. Magiging mami na pala ako. Mas magiging masaya sana kung alam at tanggap ka ng daddy mo. Sa ngayon ay tatahimik muna ako. Hindi ko sisirain ang career ni Jace ng dahil lang sa akin. Sa sobrang sikat niya ngayon ay maari siyang bumagsak kung sakaling lalabas ang totoo. Gustuhin ko mang sabihin sa kanya ay natatakot akong ma-reject. Hays! Napabuntong hininga ako saka kinuha ang remote sa tabi ko. I turned the TV on saka ako naghanap na pwedeng panoorin. Ilang beses na akong nagpapalipat-lipat ng channel pero wala pa rin akong mahanap. Napahinto ako sa paglilipat nang makita ang itsura ni Jace sa isang interview. Bigla akong na-excite dahil dito.
Tinaasan ko ng marahan ang volume saka tinutok ang atensyon dito. Pero nanlumo ako nang makita ang katabi niya. Isa iyon sa naging partner niya sa teleserye. Parang sinaksak ang puso ko nang makitang hinawakan nito ang kamay ng babae. Marami akong narinig na hiyawan mula sa fans nila. Masakit mang aminin pero bagay naman talaga sila. So, ano nang status ninyong dalawa? Sa kinikilos niyo pa lang ay hindi na ako magtatakang kayo na. Nakangiting pahayag ng baklang host kaya mas lalong nag-ingayan ang fans nila. Napalunok ako ng ilang beses. Nagdadalawang isip ako kung ipagpapatuloy ko pa ba ang panunood. Actually, matagal na. Tinatago lang muna namin dahil baka pareho kaming masira. Pero we're very thankful dahil tanggap ito ng fans namin. Gusto ko ring ipagmalaki ang boyfriend ko sa buong mundo. Parang anghel nitong Saad kaya dinig ko ang palakpakan ng mga tao. Nanlalabo ang mata ko habang nanonood sa kanila. Yung tipong ang saya nila pero ako naman ay sobrang nasasaktan kahit wala naman akong karapatan. I'm looking forward for your love team and I hope kasalan na sa susunod niyong interview sa akin. Biro pa ng host nila pero alam kong hindi ito nagbibiro. Kita sa mga mata nito ang labis na kasiyahan sa magkasintahang nasa harapan niya. Pwede ko bang mahiram muna ang nalalabing oras sa show mo? Napapikit ako ng mariin nang marinig ang boses nito. Walang patumpik namang tumango ang baklang host dito. Hindi ko na mapigilang maluha nang makita siyang dahan-dahang lumuhod sa harapan ng kasintahan niya. Stacy, will you marry me? Hindi mabatid ang kasiyahan sa mukha nito habang pinagmamasdan na umiyak ang babae sa harapan niya. Walang lakas kong in-off ang TV at nanghihinang nahiga sa kama. Wala na talaga kaming pag-asa. Pero ako lang naman ang umaasa sa aming dalawa. Dinudurog ang puso ko ng pinong-pino. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I'm fucked up. Bahala na. Let go. Mariin kong usal kay Stacy at kusang lumayo dito. Nagdadabog naman itong lumayo sa akin. We're getting married but still you're so cold to me. Maarting pahayag nito at ngumuso pa sa harapan ko. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. You're so mean. Napatigil ako sa paglalakad at saka siya tiningnan ng mariin. Alam mong hindi ito totoo. Palabas lang ito sa publiko para mas maraming susuporta sa palabas natin. Just stay away from me. Walang preno kong usal saka tinalikuran siya. Napapikit ako sa inis nang sumabay ito sa paglalakad ko at humawak sa braso ko. I don't like her guts. You know, I like you naman, diba? Malambing ito pero pakiramdam ko ay arte niya lang ito. She's so clingy at sobrang maarte kaya hindi ko ito pinapansin. Laging nagpapakita ng motibo kahit kanino. I don't care. Walang emosyon kong saad dito at pabalyang kinuha ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko pinansin ang pag-aalboroto niya sa likod ko. Kung hindi lang talaga kailangan ay wala ako dito. Ang manager ko naman na madali lang na uto ni Stacy. Gusto niyang totohanin daw para mas sumikat kami. Pero hindi ako pumayag na totohanin ang lahat dahil wala akong gusto dito. Pero nauwi pa rin sa pagpapanggap dahil nagpa-interview na si Stacy. Wala akong choice
kundi ang magpanggap. Dahil kung hindi ay pareho kaming sa kangkungan pupulutin. Pumasok na kaagad ako sa kotse at pinaharurot ito paalis. Uuwi muna ako sa kondo dahil wala namang taping ngayon. Makakapagpahinga na rin ako ng buong araw. Palagi na lang kasi akong puyat sa sunod-sunod na taping. Pati ang mga sasauluhin na linya ay kailangan ding pagpuyatan. Ilang taon pa lang ako sa industriya pero pagod na ako. Aalis din naman ako pero hindi pa ngayon. Pinagbigyan ko lang si ma'am sa gusto niya. Pero ang pangarap ko talaga ay maging piloto. Wala akong lakas na loob noon para sabihin ito sa pamilya ko. Palilipasin ko lang ang ilang taon at kusa akong aalis sa pag-aartista. Napabuntong hininga ako sa dami ng tumatakbo sa isipan ko. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ko ang babaeng nakasama ko sa kwarto ni Harry. Hindi ko na ito natanong noon dahil may biglaang taping. Siguro mamayang gabi ay pwede ko siyang tawagan para dito. Hindi ko alam pero sa loob ko ay gusto ko siyang makita. Siguro ay guilty lang ako. Because of me, she lost her virginity. Alam kong wala akong kasalanan dahil siya naman ang nang-akit. Pero may parte ng isipan ko na kasalanan ko pa rin. Kung alam ko lang na lasing siya ay sana mas nagpigil ako. Gusto kong klaruhin sa babaeng yun ang lahat. Nung umaga ay nakita ko pa siya sa labas ng bahay ni Harry. Binuksan ko ang bintana ng kwarto ni Harry para mas makita ko pa sana siya. Pero laking panghihinayang ko dahil masyado itong malayo para makita ko ang mukha nito. Hahanapin kita kahit ano pa man ang mangyari. Uuwi na tayo mamaya kaya mag-ready ka na. Napalingon ako kay kuya nang magsalita ito. Don't stress yourself too much. Be careful and take care of yourself, will you? Tumango naman ako dito. Saka alam ko naman ang dapat gawin dahil sinabihan ako ng doktor kanina. Kaya siya ganyan dahil sa sinabi ng doktor kanina. Sabi kasi ay dapat akong mag-ingat dahil maaari akong makunan dahil mahina ang kapit ng bata. Pag uwi natin sa bahay ay ipagtitimpla kita ng gatas mo. Then bago ka matulog ay iinumin mo muna ang vitamins. Napangiwi ako dahil sa inaakto nito. Hindi ako sanay sa ganyan niyang ugali. Mas gusto ko yung lagi niya akong inaasar at pinipikon. Alam ko naman, nakanguso kung saad dito saka siya pinagmamasdan habang nag-aayos ng mga gamit ko. Pinagsasabihan lang kita dahil alam kong clumsy ka. Nginiwian ko lang siya at humiga ulit sa kama. Ilang araw din ako dito dahil sa kagustuhan ni Dad. Pwede naman na akong umuwi nung isang araw ko pa lang dito. Pero hindi pumayag si Dad kasi kailangan ko daw mabantayan. Wala naman akong nagawa dahil silang tatlo ay pareho lang ng sinabi. Nalungkot ako nang mag-usap kami ni Daddy kanina. Hindi man niya sabihin ay alam kong na-disappoint ko siya. Parang biglang may pader na namagitan sa aming dalawa. Pero kakausapin ko naman siya mamaya at magpapaliwanag ako. Habang si Mami naman ay parang hangin lang ako sa paningin niya. She's taking care of me naman pero ramdam ko ang cold treatment niya sa akin. Hindi ko naman sila masisisi. Where's Mom, Kuya? Tanong ko dito habang nasa kisame pa rin ang tingin. Nag-aasikaso ata ng bills sa labas. Hindi pa rin ba kayo nakakapag-usap?
pang uusisa nito. Nilingon ko siya ng may malungkot na mukha. Namimiss ko na ang kulitan namin ni na ma'am. She's really mad at me. Mapapatawad niya pa kaya ako? Wala sa sarili kong tanong dito. Natigilan naman ito sa ginagawa niya, saka ako tiningnan. Iniwan niya ang ginagawa at lumapit sa pwesto ko upang hawakan ang mga kamay ko. Hindi naman siya galit sa'yo. Siguro nagtatampo dahil hindi mo sinasabi sa kanyang may boyfriend ka na. Pag-aalo nito sa akin pero inismiran ko lang siya dahil sa huling sinabi nito. Sa wala nga akong boyfriend. Nakangiwing saad ko dito at kinamot pa ng bahagya ang leeg ko. Hindi naman niya alam yan kaya ikaw ang dapat magsabi sa kanya niyan. Paniguradong mababatukan ka nun pag nalaman niya ang totoo. Nagawa pa nitong magbiro sa sitwasyon ko ngayon. Hindi niya alam na kinabahan ako bigla sa sinabi niya. Paano kung sampalin niya ako? O kaya naman ay suntukin? Nanlaki ang mata ko dahil sa mga naiisip ko. Ang OA mo sa part na yan. Para kang kwago. Akmang sasabunutan ko ito nang mabilis itong nakaiwas. Natatawa itong lumayo sa pwesto ko. Sa sobrang inis ay kinuha ko ang unan sa tabi. Saka yun binato sa kanya. Sapol naman ito sa mukha kaya hindi ko mapigilang matawa ng malakas. Tiningnan niya ako ng masama. Saka binato sa akin pabalik ang unan pero sa bandang pa ako lang ito tumama. Ang sadista mo na. Komento nito pero inirapan ko lang siya. Kakapagod makipag-asaran sa kanya. Dahil sa huli ay ako pa rin ang pikon sa aming dalawa. Napalingon kaming pareho nang may kumatok sa pintuan. Binuksan naman ito kaagad ni Kuya at tumambad sa amin ang isang lalaking nurse. Good afternoon po. Pinabibigay pala ni Doc para inumin ng pasyente bago ito umuwi. Nakangiting saad nito kay Kuya kaya naman pinapasok niya ito at sinara ang pintuan. Ako na lang ang magpapainom sa kanya. Thank you sa paghahatid. Walang kangiti-ngiti nitong saad kaya napakunot ang noo ko dahil dito. Napakamot naman ng ulo ang nurse at bahagya itong yumuko bilang pagpapaalam bago lumabas ng kwarto. Ano yun? Usisa ko dito pero inismiran niya lang ako at binigay ang gamot at tubig. Wala ka na dun. Inumin mo na yung vitamins mo. Ouch! Ang sungit. Vitamins lang pala, kala ko kung anong gamot na. Kumain ka na at nang makapagpahinga ka na sa kwarto mo. Nginitian ko si ma'am ng malaki pero tinanguan lang ako nito at umakyat sa hagdan. Napawi ang ngiti sa aking mga labi. Ilang beses na akong napabuntong hininga dahil sa treatment sa akin ni ma'am and dad. Dad were always treated me cold but he still cares about me. While mom naman is always avoiding me. Ang alam ko ay nagpapahinga na sila sa kwarto nila kaya mas mainam na kausapin ko na sila. Ayaw kong tumagal pa ang ganitong treatment nila sa akin. It's killing me. Tumayo ako sa pagkakaupo sa sala at umakyat sa second floor kung nasaan ang kwarto nila. Where are you going? Kakain ka muna, 'di ba? Bago umakyat sa kwarto mo? Napalingon ako kay Kuya habang pinagmamasdan akong umakyat ng hagdanan. I wanted to talk to mom and dad, Kuya. About my food naman, maybe later. Mahinang saad ko dito. Nginitian naman niya ako saka nag-thumbs up sa akin.
Good luck, kaya mo yan. Gumaan ng bahagya ang nararamdaman ko dahil sa presensya ni Kuya. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at tinuon ang atensyon sa pintuan ng kwarto nila. Nagdadalawang isip ako dahil sa kabang nararamdaman. Pero mas mainam naman ito dahil mababawasan ang pagka-stress ko once na masabi ko sa kanila ang totoo. Napahawak ako sa tiyan kong hindi pa gaanong maumbok. Bigyan mo si Mami ng lakas para magkaayos na kami ng lolo at lola mo, ha? Napangiti ako sa sariling sinabi ko. Kung hindi lang nagtatampo si Ma'am at narinig niya ay tiyak na magrereklamo yun. Ayaw niya pa namang tinatawag na lola kahit sa mga apo niya sa mga pinsan namin ni Kuya. Tumayo ako ng tuwid sa kahinarap ang pintuan ng kwarto nila. Kumatok ako ng 3 beses at naghintay na buksan nila ito. Hindi naman ako nagkamali dahil sa 15 segundo ay bumukas ito. Saka bumungad si Ma'am. Nung una ay nagulat pa siya pero kalaunan ay napalitan iyon ng seryosong tingin. Hindi talaga ako sanay sa mga kinikilos at treatment ni Ma'am. Dahil ang huli kong natatandaan naging ganyan siya is yung nag-cutting classes ako kasama ng mga classmates ko noon. Hindi naman maipagkakaila noon na bad influence ang mga naging kaibigan ko. Nadala lang siguro ako dahil first time kong magkaibigan nun at sila ang kusang lumapit sa akin. Madalas akong iwasan sa school dahil sa maraming takot kay Kuya. May pagkakataon kasing may nanligaw sa akin noong una ay okay lang. Pero nang mag-1 linggo na ay nabalitaan naming na ospital ito dahil nabugbog. Tapos maraming kumakalat na tsismis na ang barkada daw ni Kuya ang may pakana. Simula nun ay wala nang nagbabalak makipagkaibigan sa akin. Tinanong ko rin kay Kuya nun kung siya ba ang may gawa pero ang sinabi lang sa akin ay, "Gwapo lang ako pero hindi ako gangster. Baka naman lampa lang talaga yung supot mong manliligaw." Dahil sa sinabi niya ay sana hindi na ako nagtanong pa. Dahil pagyayabang lang naman ang sasabihin nito sa akin. "Do you need anything?" Nagising ang diwa ko nang magsalita si Ma'am sa harapan ko. Bigla akong napakamot ng ulo dahil bahagya ko itong nakalimutan dahil sa mga pumapasok sa isipan ko. Gusto ko sana kayong makausap ni Dad. Napalunok ako ng ilang beses dahilan para mautal. Walang pag-aalinlangan namang binuksan nito ang pinto, saka ako pinapasok. Nang makapasok ay doon ko lang nakita si Dad na nagbabasa ng magazine sa kama nila. Tumikhim ako at saka palang naagaw ang atensyon nito. Ngumiti ako sa kanila nang parehong nasa harapan ko na sila. "Ma'am, Dad." Nakangiti ako pero deep inside, sobrang kinabahan na ako. "What is it? May kailangan ka ba?" Tuluyan na itong binitawan ang binabasa. Huminga ako ng malalim. This is it. "I just wanted to say sorry po. I know you were disappointed with me. Pero hindi ko naman po ito ginusto. I mean, hindi ko po sinasadya ito." Nanginginig ang mga labi ko habang nagsasalita. Walang imik nila akong pinagmamasdan kaya pinagpatuloy ko ito. Hindi ko po kilala ang ama ng anak ko dahil lasing po ako nun. Napapikit ako dahil hindi ko kayang sabihin sa kanila ang totoong nangyari sa pagitan namin ni Jace. Dahil kung sasabihin ko ay
Hindi magdadalawang isip si Dad na puntahan ito para panagutan ako. Ayaw kong mangyari yun kaya kailangan kong magsinungaling. Pero hindi ka naman umiinom, di ba? Paano ka nalasing ng ganoong hindi ka sanay na uminom dahil hindi mo ito habit? I'm confused. Baka sa boses nito ang pagkalito. Napangiti ako ng mapait kahit na patuloy na dumadaloy ang mga luha ko. I was drugged. I heard her gasp in horror. Hindi ko ininda ang naging reaksyon ni Ma'am habang nanatili naman ang tingin sa akin ni Dad. My best friend used me. They betrayed me. She wanted to marry Kuya. That's why she agreed with her brother's plan. Hanggang doon lang ang kaya kong sabihin. Nanlalambot ang tuhod ko sa panghihina. Akala ko ay didiretso ako sa hapag. Pero laking gulat ko nang makita ang madilim na anyo ni Kuya. Bigla akong kinabahan dahil baka narinig niya ang mga sinabi ko. Harry did that to you? Baka sa boses nito ang galit at pagtitimpi. Napayuko ako dahil dito. Nawala ang atensyon ko dito nang marinig na umiyak si Ma'am. Inalo naman ito ni Dad habang tahimik pa ring nakamasid sa akin. Mas lalo akong naiyak nang yakapin ako ni Kuya ng mahigpit. Tumayo naman kaagad si Ma'am para mayakap ako. Umalis si Kuya sa tabi ko at hinayaan si Mami na yakapin ako. I'm very sorry anak. Patawarin mo si Mami dahil nagtampo ako sa'yo. Hindi ko man lang inalam ang totoong nangyari. Hindi ko akalaing naranasan mo iyon. Walang humpay ang iyak ko habang nasa bisig nito. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa mga sinabi nito. Ang pamilya ko lang ang tanging tatanggap sa akin, ang iintindi sa akin. I want them to pay for everything they did. Napako ako sa kinatatayuan ko dahil sa sinabi ni Dad. Agad akong umiling dito, dahilan na magtakas sila. Ayaw ko ng gulo, Dad. Hindi ko na kayang makita pa sila ulit. Baka sa boses ko ang takot at pag-aalala. Baka kung ano pang gawin nila sa akin o sa pamilya ko. Nagawa nga nila akong gawa ng masama. Ang pamilya ko pa kaya? This is all my damn fault. Agad akong lumapit kay Kuya at marahang hinawakan ang braso nito. Don't say that, Kuya. It's her choice and her fault. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa bagay na hindi ko naman ginawa at ginusto. Are you sure about this? Napanguso ako dahil pang-ilang tanong niya na yan. If I'm not mistaken, more than 15 times. Nakakarindi na nga siya masyado eh. I'm 100% sure, Kuya. Seryosong saad ko dito para malaman niyang hindi ako nagbibiro. This is the best option that I know. Do you want me to come with you? Inilingan ko siya dahil masyadong nakakaabala iyon sa trabaho niya. Saka ang layo-layo nun at hindi niya kayaning pumunta pa rito. I'll be fine, Kuya. You don't have to worry that much. I can handle myself naman and your pamangkin. Paglalambing ko dito at niyakap siya sa likuran. I really love my brother because he's so caring to me. Hindi man ako swerte sa kaibigan, at least may family akong sobrang mahal ako. Tisk, fine. But if you need anything, don't hesitate to ask Kuya ha. Tumango ako dito dahil alam kong papayag na rin siya sa wakas. When is my flight? Pagtatanong ko ulit dito at
muling naupo sa kama ko. Yes, you're right. Aalis muna ako sa bansa para makapagpahinga ako dahil ewan ko ba, nai-stress ako dito. Siguro ay dahil ikakasal na ang taong minahal ko ng palihim. Kahit namang sabihin kong buntis ako ay hindi niya ako magawang panindigan. I really hate rejections. Wala pa naman, nagpapabook pa lang ng flight yung sekretary ko. Sagot naman nito at umupo rin sa tabi ko. Malamang ay nangangalay na ito dahil kanina pang nakatayo. Inon ko naman ang TV para manood ng cartoons. Nahilig din ako sa cartoons this past few days. Siguro gusto ng baby kong manood ng mga ganoon kaya na-adapt ko siya. Binaba ko ang tingin sa tiyan ko na ngayon ay masyado nang halata ang baby bump ko. Ang laki na nga ng tiyan ko kahit 2 months pa lang. Ang sabi sa check-up ay normal lang naman at wala kaming dapat ikabahala. Mas lalo akong natuwa ng sobra dahil masyadong mahigpit ang kapit ng baby ko. May possibility daw kasi na mahina yung kapit ng bata pagka first time mabuntis. I want ice cream, kuya. Pukaw ko ng atensyon dito dahil nakikinood din ng cartoon. We were watching Frozen kaya parang ang bakla lang tingnan ni kuya. What flavor? Ang ganda pala nung story nito, Sam. May powers. Napangiwi naman ako sa huli nitong sinabi. Para siyang bata nung sinabi niyang may powers. I wanted cheese flavor sana. Then a pizza. Also French fries and lastly the cake. Nakangiti kong sagot dito dahil bigla akong ginutom. Napakagat labi naman ako nang tingnan niya ako ng masama. Paniguradong pili lang doon ang bibilhin niya. That's not healthy for my pamangkin. How about fruit salad? Then I'll add French fries na lang. Wala sa loob akong napatango dahil wala naman akong choice. Pag siya talaga ang kasama ko ay lagi akong bantay sarado. Buti pa si dad na laging binibili ang gusto ko. Si mami naman ay palagi akong pinagluluto ng mga gusto kong foods. That's good. I'll be back in a minute. Nakangiting tura nito at hinalikan pa ang noo ko bago lumabas ng kwarto ko. Tamad naman akong nahiga sa kama dahil nangangalay akong maupo. Kinuha ko naman ang phone ko para tawagan si dad. Ayaw naman akong bilhan ni kuya ng gusto ko kaya kay dad na lang ako mag-a-ask. Hello baby, ba't napatawag ang bunso ko? Napangiti naman ako sa bungad nito sa akin. Paniguradong bibilhan talaga ako ni dad kahit bawal. Pero minsan lang naman ako kumakain ng ganon kasi natatakot akong hindi maging healthy ang baby ko. Can you buy me pizza and cake, dad? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa dahil baka busy ito at masyado akong nakakaabala kung hindi ko pa sabihin kaagad. Your kuya didn't allow you to buy foods you like, right? Napairap naman ako sa hangin dahil alam na alam talaga niya pag nagpapabili ako ng foods dito. You're right, dad. He's overprotective kasi. Parang siya nga yung daddy ko sa inyong dalawa kasi mahigpit pa siya sa inyo pagdating sa ganito. Pagsusumbong ko dito. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa kaya alam kong good mood talaga siya. Bibilhan mo ba ako, dad, o hindi? Nakanguso kong tanong dito dahil masyado itong naaliw at pinagtatawanan na ako. Don't worry, daddy will buy your favorite foods. Pero ikaw ang bahala sa kuya mong magpaliwanag. Are we clear? Seryosong saad nito kaya bigla akong napasaludo kahit
Hindi niya naman ako nakikita. Ay, Captain. Masigla kong pahayag dito at natawa rin sa ginawa ko. God, magiging mami na ako soon pero parang bata pa rin ako umasta. Pero pwede pa naman sigurong pag-aralan yon in time. Bye for now, my princess. See you later and I love you. Mas lalong lumawak ang ngiti ko sa narinig sa kanya. He's so sweet talaga kaya paniguradong sa kanya nagmana si kuya. Bye-bye, love you too, Dad. Nakangiti kong binaba ang tawag at maganang nanood ng palabas. Kahit nanonood lang ako ay napapagod ako. Gusto kong matulog na ewan. Wala pa naman ang kapatid ko kaya pwede pa akong makaidlip. Para pag nagising ako, kakain na lang ako. Pinikit ko ng mariin ang mata ko at hindi lang nagtagal ay dinalaw na ako ng antok ko. Wake up, sleepyhead. Naampungatan ako dahil may naramdaman akong malamig na bagay sa pisngi ko. Marahan ko namang tinabig ito dahil gusto ko pang matulog. Don't you want to eat your ice cream? Naidilat ko ang isa kong mata dahil sa narinig. Nakita ko kaagad si kuya sa tabi ko na may bitbit na ice cream. Kaagad akong naupo dahil bigla akong natakam sa dala niya. Thank you so much, kuya. Kahit kagigising ko lang ay kinain ko na kaagad ang ice cream na dala nito. Nilagay niya rin sa harapan ang isang baonan na may lamang fruit salad. Nakakatakam din ang kulay ng mga prutas kaya hindi na masama. Ang takaw mo na masyado. Komento ni kuya at marahang pinahiran ang pisngi kong nalagyan siguro ng ice cream. Nasabi mo na ba kila Dad ang plano mo? Naagaw nito ang atensyon ko dahil hindi ko man lang naisip yun. Kailangan ko pa palang magpaalam kila Dad and Mom about sa plano kong pag-alis sa bansa. I'll tell them this evening, kuya. Bumaba na ako sa kusina dahil masyado akong na-bored sa loob ng kwarto. Naubos ko na rin yung foods na binili ni kuya na wala ni kusing na natira. Tumaba na rin yung mga bisig ko kaya nakakalungkot din. Mamimiss ko yung flat kong tummy pero okay lang naman dahil may angel na nandito. Nasa huling baitang na ako nang lumapit sa akin ang isa naming kasambahay. Ma'am, nasa labas po yung matalik niyong kaibigan. Papasukin ko na po ba? Umiba ang timpla ng mukha ko dahil sa narinig. Parang ang pangit sa pandinig. Sabihin mong hindi welcome sa bahay ang mga demonyo. At kung magpupumilit ay pakisampal na lang siya para sa akin. Seryosong usal ko dito. Nakita kong napamaang ang kasambahay dahil sa sinabi ko. Sino ba naman ang hindi magugulat sa lumalabas sa bunganga ko kung ang alam nila ay mag-best friend pa rin kami? Naguguluhan namang tumalikod sa akin ang kasambahay para sundin ang sinabi ko. Pinagpatuloy ko na lang ang pagpunta sa kusina para maghanap ng maiinom. Fresh milk na lang ang tanging nainom ko dahil nag-iba na naman ang takbo ng utak ko. Manang, where's kuya po? Pagtatanong ko kay Manang na kakapasok pa lang sa kusina. Nasa hardin at may kausap at ang kaibigan niya. Aus, that's why iniwan niya ako sa kwarto dahil may bisita pala siya. Kararating lang din ng daddy mo, iha. Mukhang nakipag-usap pa sa bisita ng kuya mo. Dugtong nito kaya napalingon ako sa may labas. Paano pag nakita ni kuya yung foods na pinabili ko kay daddy? May bisita naman siya kaya hindi naman siguro niya mapapansin yun. Thanks, Manang.
Nakangiti kong pagpapasalamat dito bago ako naglakad papalabas ng bahay. Dumiretso ako sa hardin gaya ng sinabi ni Manang. Napangiti ako nang makitang may bitbit na paper bag si Dad. Nandun din ang dalawang bisita ni Kuya na mukhang kaedad niya lang. Isang babae na mukhang modelo at lalaking seryoso masyado ang mukha. Dad! Napatakbo ako dito pero kusa ring napahinto nang dilatan ako ng mata ni Kuya. Be careful! Napanguso naman ako dahil sa sinabi niya. Na-carried away lang naman ako, Kuya. Yung pasalubong ko, Dad. Ungot ko kay Kuya pero kay Daddy ako dumiretso. Napakunot ang noo ni Kuya dahil sa huli kong sinabi. Mamaya muna ako pagalitan pag wala ng tao. Nakakahiya pa naman masyado yang bunganga mo. Inunahan ko na ito sa pagsasalita dahil paniguradong sermon rin naman ang aabotin ko. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ng bisita niya kaya ngumiti lang ako dito ng hilaw. You're so mean to your brother, baby. Napangiwi naman ako sa sinabi ni Dad. Ang sarap sa feeling na bini-baby ka pero nakakasawa din pala siya. Hi, I'm Samantha. Nice to see you. Baling ko sa bisita ng kapatid ko para iwasan ang komento ni Dad about kay Kuya. Inamin ko na sobrang mean na nga ako sa kapatid ko. Pero ganito talaga nararamdaman ko this past few weeks. Sorry na lang talaga si Kuya dahil mukhang pinaglilihian ko siya. I'm Nicole and my husband Mateo. Nice meeting you too, Samantha. Kala ko magbabarkada lang sila. Di ko ini-expect na mag-asawa na sila dahil ang babata pa nila masyado. Ikaw nga, mas bata pa sa kanila pero magiging mami ka na. Parang gusto kong irapan ang sarili ko dahil sa komento ng utak ko. Para akong baliw na iwan dahil kinakausap ko na ang sarili. Hindi na pala kami magtatagal dahil may dadaanan pa kami. It's really pleasure to meet you, Sam, Tito. We really need to go. Samuel, thank you for accompanying us. Yun na lang ang tangi kong narinig dahil hinatid pa nila Dad and Kuya sa labas yung bisita. Naiwan naman ako sa hardin at nilantakan ang foods na binili ni Dad sa akin. Ang tigas rin ng ulo mo, Samantha. I already told you that's enough. You should eat healthy foods, not that fast food chains foods. Napanguso naman ako dahil ang ingay niya na naman. Sorry na, last ko na po itong food na binili ni Dad. Then after this, I'll eat healthy foods na. Pampalubag kong saad dito para pagbigyan ako. Ang spoiled ko naman kasi masyado sa kanila. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko kaagad. Fine, but you will eat veggies later. Napangiwi ako dahil mamaya na kaagad. Ayaw ko ng gulay dahil para itong damo at walang taste. Kahit labag man sa loob ay tumango ako dito. Ma'am, I thought mamaya ka pa uuwi. Napalingon ako sa likuran ko dahil sa sinabi ni Kuya. Kararating lang nito at kasabay niyang maglakad sa pwesto namin si Daddy. Pareho pa silang hindi nakapagbihis. Kamusta, Ma'am? Tanong ko dito nang bineso niya ako. Binalik ko ulit sa pagkain ang atensyon nang maupo silang pareho ni Dad sa harapan. Yung garden kasi namin is may mini table at 6 pairs of wooden chairs. Minsan dito kami nag-uumagahan pag trip nila Ma'am kumain sa labas. Sa labas ng bahay, not sa mga restaurant and fast food kasi it's not healthy daw. Alam nyo na kung sino ang may sabi niyan.
It's no other than my kuya. Feeling ko may galit siya sa mga ganoong kainan. It's fine. I meet my amigas there too. Gosh, don't eat like you were in a racing. Just eat slowly. Napalunok ako ng mariin dahil parang may bumara sa leeg ko. Inabutan naman ako kaagad ni kuya ng juice. Ininom ko ito kaagad at saka ako napahinga ng maluwag. Takaw mo kasi. Nginusuan ko lang siya sa sinabi niya. It's time to tell them about your plans. Napalingon ako dito nang binulong niya ito sa akin. Nilagay ko muna ang lahat ng pagkain sa gitna ng mini table, saka binilingan sila mom and dad. May sasabihin po sana ako, mom and dad. Napakamot pa ako ng ulo ko nang binalingan nila ako kaagad ng tingin. What is it? Tanong ni dad at naupo ng maayos. Hindi naman ako mapakali sa kinauupuan ko dahil hindi ako sigurado kung papayagan ba nila ako sa gusto ko. I wanted to settle down in Canada po sana. All by myself po. Naisip ko lang kasi na I'm not a kid anymore para mag-act ng childish things. I wanted to be independent po sana. 5 years later. Ma'am, can you read this story for me po? Nakangusong saad ng anak ko habang tumatabi sa akin sa kama. Nginitian ko naman siya at kinuha sa kanya ang storybook. Sure baby, why not? Malambing kong usal sa anak ko at marahang hinalikan ang noo nito. Tumayo muna ako sa kama dahil nakalimutan kong magdala ng tubig na iinumin niya mamaya. Every 2 to 3 a.m. ay gumigising talaga siya para lang uminom ng tubig. Mahirap nang bumaba sa kusina dahil nasa second floor yung kwarto namin. Be, I'll go downstairs muna. I forget to bring your water. Nakangiti kong paalam sa anak ko. Tumango naman ito sa akin kaya mabilis akong tumalima para bumaba. Bumaba na ako sa hagdan saka naman nagmamadaling naglakad ang isang kasambahay tungo sa labas. May naririnig din akong doorbell kaya paniguradong may bisita. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Ate, pinapasok ko na po ang kapatid nyo. Tumango naman ako kay Mariela na siyang tinutulungan kong mag-aral. Sa totoo lang ay hindi naman niya kailangang magtrabaho. Pero mapilit siya dahil kahit ito na lang daw ang maitutulong niya sa akin. Malapit na rin siyang makagraduate ng pagiging guro kaya todo suporta talaga ako sa kanya. Nung unang araw ko dito sa Canada ay saka ko siya nakita sa daan na pagala-gala. Mabilis lang naman ako maawa dahil na rin sa pagbubuntis ko noon. Masyado akong sensitive na ewan. Hindi naman ako nagsisi na pinatira ko siya sa bahay. She's like a sister to me. Sobrang close din nila ng anak ko kaya mas naging panatag ako. Thank you, Mariela. Nakangiti kong pagpapasalamat dito. Nang makatalikod siya ay saka naman ako naglakad tungo sa sala. Doon ko nakita si kuya na nakahilata sa mahabang sofa. Napailing na lang ako dahil wala pa rin itong pinagbago. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Sinamaan niya naman ako ng tingin kaya napahalakhak ako. Umupo ito ng tuwid, saka naman ako naupo sa harapan niya. Hindi ikaw ang pinunta ko dito kaya huwag ka masyadong feeling. Yung pamangkin ko lang naman ang gusto kong makita. Nginisihan pa ako ng loko na parang bata kong makaasta. Nagpapahinga na sa kwarto yun. Masyado daw siyang napagod sa kakapanood ng kaklase niyang naghahabulan.
Sumbong ko dito dahil nagiging maarte na naman ang anak ko. Ayaw niyang makipaglaro sa iba. Mas gusto niyang nag-iisa siya. Kahit 4 na taong gulang pa lang ay masyado nang maarte sa mga gamit at pananamit niya. Parang di mo naranasan ang mga bagay na yun ah. Tudyo naman ito sa akin. Sabi kasi nila noon ay sobrang arte ko rin sa lahat ng bagay. Na sa akin daw nagmana ang anak ko kaya wag na akong magtaka. Oo na lang, bakit ka nga ba naparito? Nasabi ko na lang at inusisa ang pagpunta niya dito. 1 month ago na kasi ang huli niyang punta dito. Then ngayon na biglaan. Umayos naman ito ng upo at ang kaninang maloko nitong mukha ay napalitan ng pagkaseryoso. Kailan ba kayo uuwi ng Pilipinas? Laging bukang bibig ni Daddy ang anak mo. Alam mo namang maselan ang kalagayan niya ngayon. Napabuntong hininga ako dahil sa narinig. Nakakalungkot lang isipin ang kalagayan ngayon ni Dad. 2 years ago, he suffered from a tragic accident. His backbone was crushed and he sustained multiple fractures in his arms, shoulder, ribs, and collarbone. Sobrang thankful lang namin at kasama pa rin namin siya. Pero kapalit nun ay hindi na siya maaari pang makalakad kahit kailanman. Lagi itong nasa wheelchair bilang kanyang paa. Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang anak ko dahil hindi kami umuwi. Natatakot akong makita ang kalagayan ni Dad. Nung nasa ospital nga siya ay tanging sa cellphone lang kami nag-uusap. Ayaw kong makita siyang naghihirap dahil sa kalagayan niya. Huwag mong pairalin ang takot mo, Samantha. Face him at ipakita mong okay lang kayo dito ng anak mo. He's always mentioning your name and your daughter. Nahihiya lang siyang magsabi sa'yo kasi ayaw kanyang abalahin. Namasa ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Naiyak ako nang tuluyan nang hawakan nito ang kamay ko ng mahigpit. Face him, Sam. Dads want to see you and your daughter. Do it for him. Napalunok ako ng mariin sa kadahan-dahang tumango dito. I'll try. Utal kong sagot dito. Ngumiti naman ito sa akin at marahang hinaplos ang buhok. Iyakin ang bunso namin. Natawa ako ng bahagya dahil naglalambing na naman siya. Sigurado din naman akong gusto makita ng anak ko ang mga magulang ko. Humiwalay ako dito dahil bigla kong naaalala ang anak ko. Ang sabi ko lang dito ay kukuha ng tubig pero hindi ko naman inasahang tatagal ako. Papatulogin ko pa pala ang anak ko, kuya. Titingnan mo pa ba siya? Usal ko kaagad dito dahil baka nakatulog na iyon kakahintay sa akin. No need, I'll just see her tomorrow. Then pack up your things already. Our flight will be 6 a.m. in the morning. Nagmamadaling saad nito at tumakbo papalabas ng bahay. Nanlumo naman ako dahil sa narinig. Hindi halatang planado ang lahat ah. Pero bakit naman biglaan? Halos takbuhin ko na ang layo ng kwarto namin galing sa sala dahil baka ano na ang pinanggagawa nung anak ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makitang mahimbing na itong natutulog. Nilagay ko muna ang lalagyan ng tubig nito sa side table, malapit sa kama. Dahan-dahan naman akong humiga sa tabi nito para hindi siya magising. If ever na magising ay iiyak na lang ito magdamag. Marahan kong pinunasan ang namumuong laway sa bibig. Napansin ko rin na mahigpit niyang niyayakap ang librong pinapabasa niya sa akin.
Kinuha ko naman ito at nilagay sa bandang ulunan ng hinihigaan niya. "You're so pretty, anak." Bulong ko dito at hinalikan ang bandang noon niya. Ang tanging nakuha niya lang sa akin ay ang mata at buhok, samantalang ang kabuuan ay nakuha lahat sa ama niya. "Kamusta na kaya ang tatay mo? Kasal na ba siya? May mga anak?" Napabuntong hininga ako dahil sa pumapasok sa isipan ko. Gusto kong itanong sa sarili ko kung naka-move on na ba ako? "Uuwi na tayo," Sanya Solis Samaniego. "Is this all your things you want to bring?" Hindi makapaniwalang tanong ko sa anak ko nang makita ang 3 naglalakihang bagahe. Isang backpack nga lang ang dala ko pero ang dala naman ng anak ko ay parang pang ilang taon na. Buti sana kung mga damit ang dala kaya lang halos laruan niya naman na naglalakihan. "Yes, Mommy. Since Tito Samuel told me to bring the things I wanted to bring in the Philippines. I wanted to show this to Grandma and Grandpa." Excited na saad nito at marahang napatalon pa. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi nito. Kahit anong mangyari ay hindi ko talaga hahayaang dalhin namin lahat ang laruan niya. At anong sabi ni Kuya sa kanya? "What do you mean by that? Your Tito Samuel told you that? When did he tell you like that?" Pang-uusisa ko sa anak. Nakita kong napahawak ito sa bibig niya habang nanlalaki ang mata. Napailing na lang ako dahil sa pinapakita pa lang nito ay mukhang may alam nga siya. "You know that I hate liars, right? So tell Mom what Tito Samuel told you." Seryoso kong saad sa kanya kaya nakanguso naman ito. Kahit spoiled to sa material na bagay ay alam kong may takot pa rin naman siya sa akin. Si Tito kasi, "Don't tell you daw that we were going to Philippines na. He told me that 6 days ago. I'm sorry for not telling you that, Ma'am." Pilit itong nagtatagalog pero naging konyo na ang pananalita niya. Pag ganito na siyang mag-explain ay hindi mo na magawang magalit. She's so adorable in her own way. Kahit 4 pa lang ay hindi na ito bulol at sadyang matangkad sa mga kaedad nito sa totoo lang. Huwag kang magpapaniwala doon. Basta don't do that again, ha? Tumango naman ito kaagad at niyakap ako sa baywang. May sense din pala ang pagturo ni Kuya kay Sanya Managalog. Masyadong fast learner din ang anak ko, kaya madali lang ito sa kanya. "Let's go to the airport na po. I'm really excited to meet your parents, Ma'am." Nagpahila na lang ako sa kanya pero napahinto din dahil sa mga gamit niyang dadalhin namin. "We don't need to bring all of that things. You have to decide what to bring. It is you or your things." Napangisi naman ako nang makitang manlaki na naman ang mata nito. Natatawa na lang ako pag lagi niyang ginagawa yun dahil parang ang OA niya. Ang cute niyang tingnan pag ganyan at pag nahihirapan siya ay laging ganyan ang ekspresyon ng mukha niya. "Okay, I'll just leave my things here in Canada." Napangiti naman ako dahil sa naging choice niya. Hinawakan ko na ang kamay niya at sabay kaming naglakad papunta sa sasakyang hahatid sa amin sa airport. Nakasunod naman sa amin si Mariela at ang iba pang kasambahay na dala ang mga bagahe namin. Hindi naman talaga importante ang inimpake ng anak ko. Buti na lang at pinag-impake ko ito kagabi. Pinuno ko lang ang bag niyang pink ng mga importanteng gamit.
And she's wearing her pink bonnet with pink boots, then pink jacket and her pink jeans. Hindi halatang adik sa pink ang anak ko. While I'm just wearing a sweater and jeans dahil ang lamig-lamig dito sa Canada. Time check, 4 a.m. in the morning. Sanay na kasi masyado si Sanya na maagang gumising kaya ang hyper niya na. Mas nauna pang nagising sa akin dahil alam niyang aalis kami. Nagising na lang ako sa ingay niya habang nag-iimpake ng mga dadalhin niya. Tinanong ko kung bakit gising na siya. Pero ang tanging sinasabi niya lang sa akin ay, "I can't sleep po, then you're so loud while sleeping. You keep on saying I hate you, Hailey." Bangungot nga iyon kung totoosin. Hindi na ako muling nakatanggap pa ng kahit na anong balita sa Pilipinas maliban sa parents ko. Hindi ko pa rin alam kung hanggang ngayon ay napapatawad ko na sila sa mga nagawa nila sa akin noon. Mag-iingat ka dito, Mariela, ha? Pagbutihin mo pa ang pag-aaral mo. Lagi akong tatawag dito. Yun ang huli kong bilin dito bago kami tuluyang lumisan sa bahay. Do you want to take a nap? Pag-aalok ko kay Sanya nang makitang pumipikit-pikit ito sa upuan niya. Can I? You won't leave me here if I take a nap? Mahina akong natawa dahil kung ano-ano ang mga naiisip nito. Ang daldal mo. Of course, I'll do that later. Pang-aasar ko pa dito kaya dinilat nito ng malaki ang mata niya. I want sleep na nga lang. Pinanggigigilan ko ang pisngi niya saka ito pinaghahalikan. I won't do that to my precious Jewel. Sleep now. I was just kidding. Magsasalita pa sana ito nang senyasan ko siyang izip ang mouth niya. Ginawa naman niya ang senyas ko kaya pinikit na lang nito ang mga mata niya. Tinawagan ko naman ang number ni Kuya dahil nasa kanya ang ticket namin ni Sanya. Where are you now? Papunta na kaming airport kaya bilisan mo na dyan. Saad ko dito at sinandal ang likod ko sa upuan ng kotse at bahagyang pumikit dahil parang inaantok ako bigla. I'm already here in the airport. I didn't expect na sasama ka talaga. I'll just wait here. Hindi nga niya plinano dahil masyado itong biglaan. Kaloka naman kasi itong si Kuya eh. Hindi halatang planado mo, no? Kung ano-ano pang tinuturo mo sa anak ko. Humanda ka talaga sa akin pag nagkita tayo. Nanggigigil kong saad dito. Tinawanan lang ako ng loko sa kabilang linya. You'll thank me after this, sister. By the way, I didn't inform Dad and Mom about this. So keep quiet. We will surprise them. Kahit hindi ko siya nakikita, ay alam kong tuwang-tuwa ito. Hindi ko naman siya masisisi dahil ito ang laging nasa tabi ni na Dad noong panahong nangungulila sila sa amin ng anak ko. I really don't know what to say if we get there. Should I say sorry first? You don't have to feel that. Just be yourself and everything will be okay. Napalunok ako ng mariin. Sana nga.